Hello, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat, lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. Sana okay kayo saan man sulok ng mundo kayo naroroon. So, to this video guys ay maghuhula tayo, no? Manghuhula. Ang hula ni Madam Auring. Mag-Madam Auring tayong ngayon, no? Madam Auring. Hula ni Madam Auring. Ayan. Hulaan natin, guys. Sino ang manalo? Sino kaya ang mananalo na mga kandidato sa pagkasenador at sa lokal, no? Unahin natin, guys, ang mga papasok sa Magic 12. Okay? So, meron na akong sa aking pag-obserba sa mga galawan ng mga politiko ngayon na nanonood ako, guys, no, sa mga galawan ng mga politiko ngayon. Ikot na sila ngayon, no, rally dito, rally doon, di ba? Salita yung presidente ninyo nga ngagba, no? Alam niyo, guys, eto pag hindi talaga baguhin ni Bongbong Marcos ang kanyang style sa pangampanya, talagang bagsak itong kanyang mga kandidato. Talagang mabaliktad ang sitwasyon. Yung sinasabi niya na 12-0, baka siya ang masiro. Baka walang makalusot diyan sa kanyang mga kandidato. Dahil sa kanyang mga ginagawa ngayon, puro negative campaign. Sila nga nagsabi na bawal ang mga negative campaigning, pero sila naman nag-una-una. Unang sabak nila sa rally, tinira nila agad si Digong. itong kampo ni Digong, pinauna talaga sila mag-rally. Napansin nyo, guys, ha? Pinauna talaga sila na mag-rally. Nakuha nyo? Yan, nag-rally sila 11. Nag-rally ang PDP 13. Oh. Kasi inobserbahan nila ano ba ang mga style nila, ano ba ang mga tirada nila sa rally nila. Para meron tayong idea, no? Siyempre, ano talaga eh. So, tinira nila na Team Suka. Naging Team Suka sila ngayon kasi nga inutosan lang bumili ng suka. Matapobre yan si Bongbong Marcos eh. Matapobre yan. Hindi niya iniisip na ang mga botante, karamihan mga pobre. Karamihan, mga pobre, nagsasawsaw asin at suka ang ulam. Yan ang hindi niya naintindihan. Hindi lahat botante ay mayayaman, Bongbong Marcos. Ang karamihan nagpapanalo sa inyo, mga kabus, mga pobre. Kaya huwag kang magmata pobre. Kasi magagalit talaga ang mga taong bayan. So, sa aking obserbasyon, sa aking pagbabasa ng aking bulang kristal o ng aking baraha, sa tingin ko, pag hindi talaga baguhin, pag hindi talaga baguhin ni Bongbong Marcos yung kanyang style sa pangampanya, walang makapasok. Talagang mainoduro yung kanyang mga kandidato. Yung pinanghambog ninyo na Erwin Tulfo number 1 sa survey, meron akong nakitang survey. Nasa line of 20 si Erwin Tulfo.
at saka si Bintulpo. Diba? Makikita natin yan guys sa mga last minute na mga survey. Pero ang survey ngayon, lalo na sa administrasyon ngayon, ay yung mga kandidato talaga nila ang ipasok nila dyan. Oh. So, yun ang aking mga analyze. Kung hindi baguhin talaga ni Bongbong Marcos yung kanyang style sa kampanya, bagsak talaga yung kanyang mga senador, congressman, mayor, mga nasa mababa, nasa lokal, hindi talaga yan manalo. Sigurado yan. Pag hindi niya talaga baguhin yan. Inisip guro ninyo na ganon pa rin kalakas si Bongbong Marcos dahil nga noong 2022 pinagkakaguluhan sila. Sobrang lakas nila. Landslide. Panahon yun kasi nandyan si Sara Duterte. Ngayon wala na si Sara. At siniraan pa. Gusto pang lumpuin. Gustong grabe ang pagbugbog nila talaga kay Sara Duterte. Ano ngayon? Yun ang hindi ninyo iniisip. Wala, mahina sila sa sa strategy. Walang strategy, di ba? Si Digong master talaga yan eh. Master yan si Digong sa mga strategy sa politika. Kinawawa ninyo si Sara Duterte. Alam niyo na ang mga Pilipino na doon yan talaga papanig sa inaapi. Kasi ang talaga ng mga tao ngayon guys, inaapi ang mga Duterte. Gustong palubugin, gustong lumpuin, gustong piangan. Para wala na silang kalaban sa 2028. My goodness. My goodness. Diba? So, yun guys. Yung sinasabi nilang 12-0, baliktad yan. Sila ang mainuduro. Okay? Pero, may tsansa yung iba dyan kung magsikap talaga sila. Meron tsansa yung iba dyan. Pero si Pacquiao, hindi yan manalo. Hindi yan manalo. Si Lito Lapid, wala na yan. Hindi na makapasok yan. Ewan ko lang si Bong Revilla, ewan ko lang. Sabi ko sa inyo, pag hindi talaga baguhin ni Bongbong, mapiktuhan kasi yung kanyang mga kandidato. Mapiktuhan talaga. Yung siyam sa PDP laban, pasok yan lahat. Pasok yan, manalo yan lahat guys. Maniwala kayo, manalo yan. Yun ang nakita ko ngayon. Huwag kayong maniwala sa survey. Wala yan. Kung nakita ninyo ang nag-umpisa na ngayon si Inday Sara. Nag-umpisa na ang Aguila ng Davao umikot. Nandun pa siya ngayon sa Cebu. Hanggang ngayon, nandun pa siya sa Cebu. Buong araw nag-ikot si Vice President Sara Duterte sa Cebu. Kukunin talaga niya yan. Yung Cebu, kukunin talaga ni Inday yan. Maniwala kayo sa akin. Noong 2022, more than 1 million. More than 1 million votes siya dyan sa Cebu. Hindi pa siya inaapi noon Ano na ngayon, nakita ng mga Bisaya, mga Cebuano na inaapi ninyo si Inday Sara. Ano na? May makukuha pa kayo kayang boto? Meron siguro. Pero, iilan na lang. Nag-ikot na ang Aguila. At nakita ninyo kung gaano siya ka lakas
Walang nagbago doon sa 2022 campaigning. Hindi nagbago. Ganon pa rin ang karisma, yung init ng pagtanggap ng tao sa kanya. Walang kaarte-arte. Di ba? Ganon. Ganon ang ng mga Duterte. Ganon sila lakas. Kita ninyo, nagrally ang maisog. Di ba nagrally? Ang pumunta doon si Tatay Digong lang. Kasi giimbitahan yung tatlo Si Digong, si Inday, o si Basti. Si Digong ang nagpunta. So ngayon, pinanood lang yun. Siyempre, nakita din yun ni Inday. Kung ano yung response ng tao. No? So, ngayon, siya na naman ang pumunta doon para magpasalamat. Pasalamat personal sa mga tao, bahay-bahay. Yun din ang style ni Bato. Yun din daw ang style ni Bato, mga panya. Tukhang style. Katok, tapos smile. Ayos din to si Bato, no? So, yun guys. Tandaan ninyo. Hanggang ngayon, nandoon pa sa Cebu si Inday. Malaki din yung Cebu Saan ba nagrally? Nagrally sa Mandawi. So, ang inikot ni Inday kahapon is Ermita. Sa mga palengke. Sa Ermita. Then sa Fatima. Basta, yung mga lugar sa yung mga barangay siguro yun. Inikot niya lahat yun. Ilang yun naikot niya. Hanggang gabi na. Nag-ikot pa rin siya. Sabi ko sa inyo, galing yan ng Misamis. Noong isang araw, galing sa Misamis. Walang stage. Doon lang siya sa bangko, nagtayo. Ginawang stage yung bangko. Doon siya nag-speech. Then, kinabukasan, lipad, puntang Cebu. Diba? Nag-umpisa na. Ganon din yan siya noong 2022. Ganon din yung niya, sobrang sipag yan mangumpanya. Magmotor pa yan. Magaling yan magmotor. Nga yan, membro nga yan ng yung sa mga yung kasama ng mga banateros, sila yan, magkasama yan sila dyan. Meron din yung organisasyon na sinalihan sila. Yung mga brother, sister. Yung sa mga motor yan Yung mga nagmumotor. Di din yun, mangampanya din yun. Para dagdag boto, di ba? Alam nyo, mga tao na ngayon ang nangangampanya. Kahit wala silang pera, pero yun naman ang lamang nila. Kasi maraming mga tao na tumutulong. Mismo ng mga tao tumulong. Mangampanya. Yung mga pamilya, mga na may mga kaibigan, ikampanya nila si ganito. Sila nang magsabi doon sa mga kaibigan nila, mga kapitbahay o mga pa dyan na hindi mahilig sa politika pero bumoboto, sila na ang sila na ang nangampanya. Diba? Abangan natin guys. Abangan na natin ang pag-ikot ng agila. Yan. Galing ikutin lang talaga niya yung Cebu. Hanggang doon sa lugar ni Gwen Garcia. Dati nga doon sa doon sa Lapu-Lapu City. Ba yun? Sa
Mactan. Malaki din yung Cebu eh. Pag uwi ko talaga guys, ikutin ko talaga yung Cebu. Meron din magandang mga dyan, pasyalan dyan sa Cebu. May mga dyan, yung mga lumang mga simbahan, meron dyan, sa mga Katoliko. Maraming devoted Catholic dyan eh, sa Cebu. So, yun guys. Yun ang tandaan ninyo. 2 kampo lang ngayon ang naglaban. Huwag na ninyong isali yung Pinklawan. At saka yung iba pang mga kandidato. Kasi wala man yan. Meron kang gustong isulong na batas yung kumilik. Yung mga hindi na pwede tatakbo. Kasi sila, yung mga walang kakayahan ba takbo. Na yun. Hindi na pwede. Dapat hindi na sila mag-file again ng candidacy nila sa susunod eleksyon. Pag na. Ngayon kasi hindi nga na sila na pinayagan na makatakbo kasi nga walang kakayahan. Pagkasunod eleksyon, mag-file pa rin ng candidacy. Dapat meron ng batas na ganun. Pag hindi na pwede, wag ka nang paulit-ulit. 'Di ba? Ano lang 'yan? Panggulo. Tapos yung iba pag doon nakaprinta na ng 10 balot, doon pa mag-withdraw. Anong klase? So, yun guys ang hula ni Madam Auring ninyo. Pag hindi talaga baguhin ni Bongbong yung style niya sa pangampanya, wala. Bagsak ang kanyang mga kandidato. At ang manalo, ang Team Suka. Tingnan niyo, sumikat yung Team Suka. Di ba yung kanyang pagkamata pobre, bumalik sa kanya. Ngayon, ang Team Suka, yun talaga ang lumakas. Alam niyo, lumakas ang PDP ngayon eh. Pati nga si Pastor Kibuloy, dumami yung mga grupo na sumuporta sa kanya. Sabi ko sa inyo, malaki talaga ang nila eh. Paulit-ulit ko to sinasabi sa inyo eh. QGC, Iglesia ni Cristo, Muslim, at yung iba pang mga relihiyon. Karamihan dyan talaga, majority dyan, Duterte talaga yan. Katoliko. Yun na lang Katoliko ang pag-asa ng kalaban. Ngayon, mahati pa yan sa 3. Mahati pa yan. Kasi, may boboto siyempre malaki din ang makukuhang boto ng mga Duterte sa Katolik. At karamihan sa Katoliko, doon yan sa Pinklawan. Tapos yung mga iba pong mga kandidato na panggulo. Ilan din yung kandidato ng mga komunista. Yun, may mga sariling supporter yan eh. Pero yung sabihin mo na makakuha sila ng mga botante sa iba't ibang lugar, hindi, malabo yan. Sa Mindanao, wala. Baka masiro pa yung mga yan. Sabi ko sa inyo. So, abangan natin. Excited ito guys. Excited. So, abangan natin. Tandaan niyo mga taga Iloilo. March 1 ang rally ng Team Suka dyan sa lugar nyo. Mga taga Iloilo, see you soon.
Akala mo kung pupunta doon, 'no? See you soon. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat and God bless.